Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Walang pakialam na nagbigay ng utos si Yinhai sa mga tagapagtanggol, linisin ito. Sa pagbagsak ng mga salita, ang apat na individual ay umalis sa lumilipad na karwahe at lumipad pababa. Ang napakalaking 100 tribulation sa loob ng mga avatar ay nakahanay sa isang hilera. Bawat isa ay nakaupo sa mga ginintoang lotus na may hindi bababa sa 6 na petals. Alam ni siya na malakas ang underworld sect, ngunit minamaliit niya kung gaano kalakas. Bukod sa apat na tagapagtanggol, mayroon ding libu-libong disipulo, pati na rin ang maraming makapangyarihang cultivator na nakakalat sa buong lupain. Ang katotohanan na nakapagtipon ng panganay na senior brother ng napakaraming makapangyarihang nilalang upang sumali sa underworld sect ay lubhang kahanga-hanga. Bahagyang ngumiti si Yinhai sa sandaling ito, junior brother siya, huwag kang magulat. Maaaring hayagang nakipag-alyansa sa amin ang Green Dragon Altar, ngunit nagde-double sila sa likuran namin. Nakuha nila ang nararapat sa kanila. Bahagyang yumuko si siya, panganay na senior. Brother, talagang tuso ka. Pinupuri mo ako, junior brother. Mag-inom tayo ulit. Dahan-daang lumipat ang lumilipad na karwahe palabas ng saklaw ng Green Dragon Altar. Ilang sandali lang ang lumipas, natapos ng apat na tagapagtanggol ang kanilang misyon. Master, tapos na ang paglilinis, ulat nila. Tumanggo si Yinhai at ibinaba ang kanyang tasa ng alak. Si siya, na nagpapanatili ng kalmadong ekspresyon, ay nagsimulang magsalita, tapos na ang palabas at sapat na ang ininom nating alak, tungkol sa usapin ng kahon. Naputol ang kanyang mga salita ni Yinhai. Kung hindi dahil sa paghahanap mo sa akin, ikapitong junior brother, hindi ako papayag na buksan ang kahon na ito para sa sinuman. Dahil ikaw ang humihiling, paano ako makakatanggi? Bubuksan ko ang kahon, ngunit hindi ngayon. Sa loob ng 7 araw, personal kong ihahatid ito sa Tiger Ridge Gang ni Old Eighth. Magandang pagkakataon itong makita si Old Eighth, matagal ko nang hindi nakikita si Old Eighth at magandang pagkakataon itong magbalitaan. Nakahinga ng maluwag si siya. Magandang marinig yan. Old Seventh, hindi mo ba itatanong kung bakit ko ginawa ang desisyong iyon? Palagi akong nagtitiwala sa paghuhusga ng panganay na senior brother, hindi na kailangang magtanong. Sa lahat ng tao sa mundong ito, ang taong pinakakahanga-hanga ko ay ang ikapitong junior brother. Pinararangalan mo ako, senior brother, sabi ni siya, bahagyang yumuyuko. Panganay na senior brother, may iba pa akong aasikasuhin. Iiwan ko ang usapin ng kahon sa iyong mga kamay. Yinhai, kung makikita mo ang ikalawang senior brother, iparating mo ang isang mensahe para sa akin. Kung may oras siya, gusto kong makipaglaban sa kanya. Ang isang talam ay dapat na patuloy na hasein upang mapanatili ang talam nito, at sa tingin ko pareho ito sa espada ng ikalawang senior brother. May punto ka, panganay na senior brother. Ang isang magandang kalaban ay naglalabas ng pinakamahusay sa iyo. Kung walang karapat-dapat na kalaban, ang pakikitungo sa mga mababang talento sa buong araw ay hindi makakatulong sa iyo na mapanatili ang mataas na antas ng kasanayan. Ipararating ko ito sa ikalawang senior brother. Ikan-away ni Yinhai ang kanyang palm habang humihigop ng kanyang alak. Pagkatapos ay lumipad si siya sa langit at umalis sa lumilipad na karwahe. Matapos maglaho ang kanyang figure, humakbang ang isang babaeng subordinate, Master, dapat tayong mag-ingat sa taong ito. Tila siya ay medyo mapanlinlang, puno ng pambabula at pagpapakitang tao. Nanlamig ang ekspresyon ni Yinhai nang marinig ang mga salita ng subordinate. Walang babala, sinampal niya ang dibdib ng babaeng subordinate. Umungol siya at mabilis na nagmakaawa ng awa, Master, humihingi ako ng paumanhin sa aking maling paghuhusga. Tiningnan siya ni Yinhai, bahagyang lumalambot ang kanyang boses, ang sampal na ito ay isang maliit na parusa. Sa tingin mo ba talaga ay kaya mong sukatin ang ikapitong junior brother? Ikaw ang aking pinakamahusay at pinagkakatiwalaang subordinate. Sa tingin mo ba ang underworld sect ay magiging kasing maluwalhati nito ngayon kung wala ang trabahong ginawa ng ikapitong junior brother sa likod ng mga eksena?
Ang sampal na ito ay nagsisilbing hindi lamang parusa kundi pati na rin babala. Huwag maliitin ang sinuman muli. Mula nang ito ay magsimula, hindi kailanman nagkaroon ng panloob na pag-aaway sa Evil Sky Pavilion. Nang makita ang kanyang pagbabalik, sabay-sabay na yumuko ang ilang subordinate, Master, dumating na ang mga puwersa ni Wei Xian sa Tangshe Town. Nang marinig ito, ikanaway ni siya ang kanyang kamay, magpatuloy kayong magbantay. Sa sinabi nito, tumalikod siya at nagtungo sa direksyon ng God Capital. Samantala, sa tirahan ni General Wei Xian sa God Capital, komportableng nakahiga si Wei Xian sa isang upuan, nagpapakasawa sa araw. Lumapit ang isang sundalo upang magulat, General, nakarating na ang ating mga puwersa sa Tangshe Town. Tumango si Wei Xian bilang pagkilala, formalidad lang iyon. Sasamahan natin sila sa isang paglalakbay. Ang pagdadala ng napakakaunting tropa at cultivator sa Evil Sky Pavilion ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Gusto niyang sumalpok sa mga bato, hayaan siya. Kung gayon, tama ang sinabi ng General. Gayunpaman, si Lady Mo Li ay paboritong individual ng prinsipe ngayon, hindi natin siya kayang insultuhan. Nang marinig ito, lumitaw ang bakas ng kawalang kasiyahan sa mukha ni Wei Xian. Gusto kong makita kung gaano katagal siyang mananatili sa pabor. Ang kanyang subordinate na si Qin Ju ay dating isa sa 3 dakilang mamamana ng God Capital. Kamakailan ay nanirahan siya sa tabi ng Sky Crossing River at nakilala si Ji Tiandao sa Great Witchcraft Formation. Akala niya may tatago niya ito sa akin. Nagpahayag ng kanyang sorpresa ang isang katulong na nakatayo sa malapit, patay na si Lord Qin Ju. Nararapat lang sa kanya, hindi ko kailanman nagustuhan ang mga arroganting individual na iyon, iniisip na dahil sa kanilang pambihirang kasanayan sa archery, walang sinuman sa mundo ang makakatalo sa kanila. Wala pang nakakaalam tungkol dito sa palasyo. Ikalat mo ang balita sa prinsipe ng sadya. Ang sundalo, nang matanggap ang utos, ay nagmamadaling nag-ayos nito. Ang katulong, dahil sa pagkamausisa, ay nagtanong, napakamausis ako. Si Qin Ju ay isa sa 6 na Leaf Divine Archers, hindi kailanman pamalya sa isang putok. Sino ang posibleng pumatay sa kanya? Bahagyang kumunat ang noo ni Wei Xian at umiling, naisip ko rin iyon. Sa kasamaang palad, napakakaunting ebidensya mula sa labanan sa Sky Crossing River. Kapag na-activate ang Witchcraft Formation, sinisira nito ang lahat ng bakas. Mahirap matukoy ang sanhi, ngunit sino man ang pumatay kay Qin Ju ay dapat na isang master. Sana ay hindi sila ang aking kaaway. General, ikaw ay isang iginagalang na ministro ng bansa, na nag-uutos ng isang malakas na hukbo. Sino ang maglalakas loob na maging iyong kaaway? Ang kahilingan ng Evil Sky Pavilion para sa iyong pag-amin ay nagpapakita na hindi nila tayo sineseryoso. Ang pinuno ng underworld sect na si Yin Hai ay hindi maarak ang lakas. Marahil ay dapat tayong makipag-alyansa sa underworld sect. Nang marinig ito, bahagyang itinaas ni Wei Xian ang kilay, ang matuwid at ang demonyo ay palaging nag-aaway mula pa noong sinaunang panahon. Huwag na nating pag-usapan ang bagay na ito muli. Samantala, sa Tangshe Town, hindi kalayuan sa Golden Court Mountain, dumating ang mga tropa ni Wei Xian at ang mga cultivator na nakasuot ng pulang balabal. Mga ginoo, malapit ang Tangshe Town sa Golden Court Mountain, maaari tayong umakyat sa bundok ngayon, sabi ng nangungunang cultivator na nakasuot ng pulang balabal. Ikanaway niya ang kanyang kamay bilang tugon, huwag magmadali, pupunta tayo sa Golden Court Mountain bukas ng umaga. Pagkatapos ay kinawayan niya ang nasa 30 cultivator na nakasuot ng pulang balabal sa paligid. Pumunta sila sa isang bukas na lugar. Ang 3,000 cavalry sa likuran nila ay naguluhan, ano ang ginagawa nila? Nakita nila ang mga cultivator na nakasuot ng pulang balabal na pinapabilis ang kanilang mga paa, dahan-dahang umaalis sa lupa. Lumutang sila na parang mga kaluluwa sa ibabaw ng isang bukid, na nagmumula sa kanila ay isang kakaibang aura. Lahat ng ibon at hayop sa kalapit na kagubatan ay natakot at nagkalat sa lahat ng direksyon. Ang mga cultivator na ito na nakasuot ng pulang balabal ay minsan bumubuo ng 3 hanay, minsan isa,
at minsan isang kalahating bilog, na gumagalaw patungo sa direksyon ng Golden Court Mountain. Sa isang kisap mata, naglaho sila sa hangin. Ang 3,000 cavalry ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkamangha at walang pagpipilian kundi magtayo ng kampo malapit sa Tangshi Town at matigang maghintay. Sa madaling araw, muling lumitaw ang grupo ng mga cultivator na nakasuot ng pulang balabal sa kampo ng militar. Ang nangungunang figure ay agad na nagbigay ng utos na umalis. Samantala, sa Evil Sky Pavilion, sinuri ni Lasho ang kanyang tab ng misyon. Ang pag-unlad ng pagbubukas ng kahon ay nagpakita ng ika-6 ng Abril, na nangangahulugang may 2 sandata pa na natitira upang magsilbing mga susi. Hawak niya ang emotional ring sa kanyang kamay, na nag-iiwan lamang ng Green Jade Sword ng kanyang senior na disipulo na si Yinhai. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas sa pangunahing bulwagan. Sa pagkakataong ito, nag-iihon ng Bic ang ilang disipulo sa patio. Nagtanong si Lasho kay Little Yuaner, may balita ba mula kay Jiang Yichen? Umiling si Little Yuaner at sumagot, wala pa. Maaaring abala siya sa pagkuha ng kanyang Dragon Enchanting Sword. Nang makita ang paglabas ng kanilang master, mabilis na yumuko ang mga disipulo bilang pagbati. Isang babaeng cultivator ang dahan-daw ang pumasok sa patio, Master, may nagmula sa palasyo na humihiling ng pakikipanayam. Walang pakialam na nagtanong si Lasho, sino ito? Nang marinig ang kanyang tanong, magalang na sumaludo ang babaeng cultivator, may nagmula kay Wei Xian. Kumagat si Lasho sa mabangong inihaw na Bic, nasaan si Wei Xian mismo? Tumigil ang babaeng cultivator bago nagmamadaling sumagot, hindi siya personal na dumating. Gayunpaman, tila napakahusay ng cultivator na nakasuot ng pulang balabal. Nagboluntaryo si Little Yuaner, Master, ako na ang bahala sa kanila at paalisin sila. Umiling si Lasho, tinatanggihan ang kanyang alok, papasukin sila. Ipaubayan ninyo kay Ming Shirin. Pagod ako. Sa sandaling ito, humakbang si Duan Mushi, Master, napaka-arrogant ni Wei Xian, hindi niya sineseryoso ang Evil Sky Pavilion. Humihiling ako ng pahintulot na pumunta sa God Capital at patayin ang taksil na ito. Nang makita ang kanyang pagmamadali, medyo nawala ng imak si Ming Shirin. Lumapit si Huawudo at nagpayo, ikatlong senior, kapuri-puri ang iyong katapangan, ngunit ang God Capital ay mahigpit na binabantayan na may maraming eksperto. Sinasabing may antas ng cultivation si Wei Xian na hindi bababa sa 6 na dahon. Ang iyong Heavenly First Decision Technique ay napakahusay din, gayunpaman, mas mabuting iwasan ang pagmamadali. Tumawag si Lasho, halika kayo rito at kumain ng kahit ano. Tama ang sinabi ni Old Ho. Narinig kong madalas kayong nagsasanay ni Old Ho kamakailan, maganda iyon. Ang 6 na Union Sale Technique ni Old Ho ay walang kapantay sa mundo. Kung masisira mo iyon, malaki ang tataas ng iyong lakas. Lumiwanag ang mukha ni Duan Mushi sa kagalakan, magsisikap ako. Mukhang nabalisa si Old Ho at umubo lang ng ilang beses, magandang gabayan ang nakababatang henerasyon, ngunit tumatanda na ako, hindi tayo dapat masyadong madalas na maglaban. Nang marinig ito, masigasig na sumagot si Duan Mushi, kung gayon, sa halip na 3 beses sa isang araw, gawin nating 2 beses sa isang araw. Namula ang mukha ni Huawudo, na sinundan ng isa pang atake ng pag-ubo. Sumabat si Lasho, mas mabuting maglaban 1 beses bawat 3 araw. Masyadong madalas, at hindi yun magiging tunay na tagumpay. Sa sandaling iyon, 2 cultivator na nakasuot ng pulang balabal, na pinamunuan ng babaeng cultivator, ang pumasok sa patio. Sa likuran nila, maraming sundalo ang may dalang kahon. Yumuko si Wu Gan, isa sa mga cultivator na nakasuot ng pulang balabal, at sinabi, nagpupubay si Wu Gan sa Pavilion Master. Tila nag-iisip si Lasho at hindi sila pinansin. Naiintindihan ang sitwasyon, humakbang si Ming Shirin upang tugunan ang mga bisita. Wu Heng, Wu Gan, kayo ba ay mga inapo ng Ten Sorcerers? Magalang na sumagot ang nasa kaliwa, si Wu Heng, oo, ang aking kapatid at ako ay mga inapo ng Ten Sorcerers. Kayo ba ang mga nagtago ng cultivation ng aking junior sister? Patuloy niya,
Isang hindi pagkakaunawaan iyon, patuloy ni Wugan. Pumunta kami sa Evil Sky Pavilion upang linawin at lutisin ang isyong ito. Bagaman kami ay mga inapo ng Ten Sorcerers, tapat kami sa Great Yan Dynasty. Kamakailan, nagkaroon ng ilang maliit na alitan sa pagitan namin at ng Evil Sky Pavilion dahil sa hindi pagkakaunawaang ito. Ipinadala kami ng aming master upang humingi ng paumanhin.